Finally mga moy, nakarating na nga rin pala kami dito sa probinsya nila mama. Kagabi nga pala dahil lumagpas nga pala kami almost 11 p.m. or magto 12 na yata kami nakarating dito. Kaya nga rin pala kami naligaw kasi nga hindi na rin nga pala napansin ni mama tsaka ni tita yung daan kaya lumagpas kami. Hindi ko rin naman din kasi alam kasi nga nalobat yung cellphone ko kaya hindi rin talaga ako nakapag-map. Kaya ang ending na doble-doble talaga kami sa pamasahe pero buti na lang talaga nakarating kami dito ng safe at wala namang nangyari. Akala kasi ni mama tsaka ni tita kapag nga pala nag-aeroplano same pa rin yung daan na dadaanan nila. Kaya nagtataka sila bakit nila nadaanan yung San Juanico Bridge. First time ko nga lang din pala talaga makakauwi dito kasi nung mga bata talaga kami kapag umuwi si mama matagalan at siya nga lang umuwi dito kasama nga pala si tita. Marami nga pala akong dalang damit dito na ibibigay ko nga pala sa pinsan ko, pamangkin at saka sa tito. At may ilang pasalubong nga rin kaya nilabas ko na nga pala dito sa maleta. Nag-almusal nga lang kami dyan. Ayan nakita nyo naman meron silang nilagang saging. Lagi nga palang may nilagang saging dito. At uso rin talaga yung saging na saba dyan kasi nga daw ito talaga yung madalas nilang kinakain dati talaga kapag walang kanin. Maaga pa nga lang dyan, ayan nag-aya na nga pala yung tita ko dahil na-miss niya nga yung ilog dito. Sabi niya nga daw maligo na nga kami dito. Probinsya vibes talaga dito at alam niyo bang malapit lang sila sa ilog, ilang akbang nga lang andito na nga kami. Sabi nga pala sa akin ni tita, dito na nga daw sila madalas maligo noon tapos nga maglaba. At kahit almost 40 years to 45 years na nga daw yung lumipas, ganito pa rin daw kalino yung tubig hanggang ngayon. Madami nga daw talaga naliligo dito tsaka naglalaba, lalong-lalo na talaga nung mga panahon wala pang gaanong poset dito. Dito talaga sila halos. Si mama nga dahil nga nakulangan siya sa tulog, ayan hindi na siya sumama sa amin at natulog pa nga siya. Namangharin talaga ako dahil napakalinaw nga pala ng tubig nila. Tapos nga pala yung barangay ni mama dito is barangay Carmen Hernanis Samar. Dati kasi talaga gusto man palang isama kami ni mama kapag umuwi siya dito. Hindi talaga kaya kasi nga naka-budget nga rin pala yung pagpunta niya dito. At mapabalik na nga pala kami, nakita ko nga pala dito si Tito Eddie, naglilinis nga pala siya ng isda. Natanong ko nga pala kay Tito kung ano nga palang isda to. Sabi niya nga sa akin, blue bar, ito nga daw yung tawag sa kanila. At itong isda na to, inuhuli nga pala ng pinsan ko, dun nga pala sa may dagat. Yung dagat pala dito, medyo malapit lang naman. Siguro yung lakad nasa 10 to 15 minutes. Sinatita ko, hindi na nga pala ulit sila nagbanlaw kasi nga may sabon, shampoo at dala na sila sa ilog. Doon na lang talaga sila naligo. Doon kasi pwede ka na talagang doon magbanlaw pero kami ito, nagbanlaw lang kami ulit. Naalala ko, ganito nga rin pala sa amin noon sa Pampanga nung hindi pa gawa yung mga bahay-bahay doon. After ko nga pala maligo, pinuntahan ko nga pala yung mga pamangkin ko kasi may dala nga pala kami dito ng mga ilang chocolates. Nahihiya pa nga yung bata pero hindi naman pala chocolates to. Yung wafer siya na may chocolate, hindi naman yung mamahalin. Saka na lang kapag nag-abroad tayo, baka Toblerone na yung maibigay ko sa kanila. Sa Pampanga nga pala yung mga nakikita yung pamangkin ko nga pala doon, side nga pala ng tatay ko at dito naman side nga pala ni mama. Pinuntahan ko na nga pala si mama, nagluluto na nga pala siya dito at pinipirito niya nga pala itong mga isda. At yung kanin nga pala dito, eto nga pala, uso talaga dito yung brown rice at sakto naman daw nakapamalot yung pinsan ko kaya may brown rice sila. Nagpaksyo nga din pala si mama at eto nga kapatid ko nahihirapan niyang sumagap ng signal. Medyo mahirap nga lang yung signal dito, kailangan lalabas Tinawag ko nga pala yung pinsan ko dito na si Kuya Ronnie, yung ibinibigay ko nga pala sa kanya, hindi ko pa nga naiabot. Sabi nga pala ni mama tsaka ni tita, noong mga panahon talaga ng bata sila, sobrang hirap talaga ng buhay dito. Madala nga lang daw talaga silang kumain ng kanin doon. Madalas nga daw talbos ng kamote or kaya kamote tapos saging na saba. At dito nga daw sa barangay nila noon, wala naman talagang gaanong bahay. Mabibilang mo lang talaga yung nakatira sa kanila. At eto nga na nangalian na nga pala kami, sabay-sabay na nga pala kaming kumain. Kung saan nga pala kami nakatira dito, bali ito nga pala yung bahay matanda na nakatira nga pala yung tito ko. Yung lola nga pala namin dito sa side ni mama, hindi na namin naabutan kasi matagal na nga rin siyang patay. Pero yung lolo namin, nakita namin siya noon kaso mga bata pa kami noon, siguro nasa 5 to 6 years old. Lagi nga pala binabanggit ni mama yan, si lolo at saka si lola, napakasipag nga daw, no? Both side nga pala, sa side ni tatay at saka ni mama, hindi man namin naranasan kung paano nga pala maalagaan ng isang lolo at lola. Pero feeling ko, napakasarap siguro nilang kasama kung nagkaroon nga lang ng chance. Ayan nga, napasarap nga pala yung kain namin at meron pa nga kaming pangimagas dito na langka. Meron din kasing tanim na langka dito si tito at ito talaga madalas nga daw nilang gawing pangimagas. Sabi ni mama tsaka ni tita. Sabi nga pala nila, basta dito nga daw hindi ka tamad, talagang mabubuhay ka.